Isa pong magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang araw ng linggo sa buhay nating lahat? Ngayon po ay araw naman para sa ating Panginoon dahil ang Lunes hanggang Sabado ay binigay na po ng Panginoon sa atin at ito na po yung ating ikapo doon sa isang linggo. Hindi nga po buong isang araw oras lang po ang ating naibigay sa ating Panginoon. Kaya napakapalad po natin kung tayo pong lahat ay nakapag-church na, nakapagpuri na, nakasamba na sa ating Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa oras na ito mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan dito po sa ating Bible reading. Dito po sa aklat ng Deuteronomio chapter 15. Kaya inaanyayahan ko po kayong muli na buksan po ang ating mga Biblia sa Deuteronomio chapter 15. Ang title po nito, Ang Taon ng Pagpapatawad. Sabi po dito, ang bawat ikapitong taon ay gagawin ninyong taon ng pagpapatawad sa mga may utang sa inyo. Ganito ang inyong gagawin, huwag na ninyong sisingilin ang kababayan ninyong may utang sa inyo pagkat ito'y taon ng pagpapatawad na itinakda ni Yahweh. Ang mga dayuhan lamang ang sisingilin ninyo, huwag ang inyong mga kababayan. Ang totoo, walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo pagkat pagpapalain niya kayo kung di dinggin ninyo ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Nangako siyang kayo'y pagpapalain, kaya hindi kayo mangungutang kanino man bagkus ay magpapautang kayo sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sinuman bagkus ay sasakupin ninyo ang maraming bayan. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong pagkakaita ng tulong ang mga kapatid ninyong nangangailangan. Sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Ngunit huwag ninyong tatanggihan ang inyong kapatid tuwing nalalapit ang ikapitong taon, ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila sa akin, ito'y ibibilang na kasalanan ninyo. Pahiramin ninyo sila ng maluwag sa inyong kalooban, sa gayon pagpapalain niya kayo, kailan may hindi kayo mawawala ng mga kapatid na mangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Tuloy po natin. Taon, ano bang tuloy nun? Ito po. Idugtong po natin to. Ang mga tuntunin tungkol sa mga alipin. Kapag nakabili kayo ng kapwa ninyo Hebreo bilang alipin, maging babae o lalaki, 6 na taon siyang maglilingkod sa inyo. Pagdating ng ikapitong taon, palalayain na ninyo siya, ngunit huwag ninyo siyang aalisin ng walang dala. Sa halip, bibigyan ninyo siya ng tupa, trigo, inumin at langis. Mula sa mga ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh, alalahanin ninyo, naging alipin din kayo sa Ehipto at mula rooy pinalayas kayo ni Yahweh, kaya iniuutos ko ito ngayon sa inyo. Ngunit kung magustuhan na niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa inyong sambahayan, dalhin ninyo siya sa may pintuan at butasan ang kanyang tenga, sa gayon siya'y magiging alipin ninyo habang buhay. Ganito rin ang gagawin ninyo sa mga aliping babae. Hindi kayo dapat manghinayang sa ibibigay ninyo sa kanya kung aalis siya, pagkat ang ibibigay ninyo'y katumbas lamang ng upa sa isang manggagawang nagtrabaho ng 3 taon
kayo ay pagpapalain ni Yahweh. Ang pagbubukod sa mga panganay, lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop ay ibubukod ninyo para kay Yahweh. Huwag ninyong ipagtatrabaho ni gugupitan, ito ay kakanin ninyo sa harapan ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Ngunit kung may kapansanan ang panganay na hayop, bulag o pilay, huwag ninyo itong ihahandog kay Yahweh. Ito'y maaring kanin sa bahay tulad ng pagkain ng usa, pati ang itinuturing na marumi ay maaaring kumain nito. Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, sa halip ay bayaang tumulo sa lupa. Ayan, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Meron po ako dito i-highlights na isang topic dito sa simula. Yung taon ng pagpapatawad sa utang. Alam niyo mga kaibigan, meron po talaga akong personal na experience dyan. Hindi lamang po 2 beses, kundi lagi ko pong nararanasan yan. Pero meron pong mga tao na dati ay nakahiram sa akin. Kasi ako po talaga yung tao din naman na lahat po ng lumalapit, kahit na nga po once na lang, kapag meron po talaga akong pera, ay pinapahiram ko. Lalo na po yung needy, Meron po akong isang kaibigan na hindi gumaling-galing yung kanyang anak kasi wala siyang pambiling gamot. Merong reseta pero walang pambiling gamot. So, ibig sabihin, nung panahon po yun, hindi naman po ako maluwag sa pera. Pangbayad nga po yun ng bills. Pero buhay po ng bata ang nakataya. Kaya akin pong ibinigay muna sa kanya. Pinahiram ba? Pinautang. Dahil yun po ang kanyang daing sa akin na ang anak niya ay hindi humihinto ang lagnat kasi walang gamot. So, sa madalit salita, ay ibinigay ko po sa kanya yung at sabi niya, babayaran ko rin to ate, siguro mga 3 araw lang makakaipon ako kasi bus driver po yung kanyang asawa. Arawan po yan, minsan ang kita, minsan naman lingguhan. So, okay lang, sabi ko, wag mo munang intindihin kasi 1 week pa naman yon ang bayarin ko sa bills. Tapos, unahin mo muna ang gamot ng iyong anak. So, yun, gumaling po ang kanyang anak na sabi niya, ate, wala nang ubo, wala nang sipon, wala nang lagnat. Ang problema mga kaibigan, doon sa punto na magbabayad na ako ng aming bills, wala na po siyang maibayad sa akin. Pero kumikita naman po ang kanyang asawa, malaki naman ang kita. Pero parang mahirap sa kanyang kalooban na magbayad po ng kanyang hiniram sa akin. So ako po ang nakalagay sa alanganin. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay talagang kahit tayo po ay nagkakamali sa ating mga financial yung pangangasiwa natin sa financial nagkakamali po ako madalas, pero kapag humingi naman po tayo ng sorry o patawad sa Diyos, ang Diyos naman po ang handa magpatawad sa atin at tinuturuan po tayo. So, lumipas po ang mga ilang buwan na po. Napansin ko kapag nagkakasalubong po kami sa kalye o kaya sa isang block, kalsada dito po sa subdivision, kahit hindi po talaga siya liliko, ay liliko po siya kasi parang siguro nahiya sa akin o natakot sa akin, ganon. Kaya alam niyo mga kaibigan, ako po yung napagod, ako po yung gumive up sa ganong sitwasyon. Kaya pinuntahan ko po siya. Sabi ko po sa kanya, alam ko naman na may pambayad ka, kaya lang ikaw yata yung tao na kapag natulungan na nanghihinayang ka na ibalik doon sa tao yung pinahiram sa iyo na nakatulong sa anak mong may sakit. Hindi po siya umiimik. Hindi rin po siya nagsasalita na, ate, babayaran kita. Wala pong ganun. Okay, sabi ko, ayoko yung pag nagkakasalubong tayo, lumiliko ka na lang bigla kahit wala kang lilikuan na o pupuntahan na tao doon sa kantong yun, lumiliko ka para ka lang makaiwas sa akin. At huwag kang mag-deny kasi
ramdam na ramdam ko yon, may discerning spirit ang Panginoon na regalo sa buhay ko, sabi ko sa kanya. Kaya magmula ngayon, huwag mo na lang isipin, kahit man medyo malaki-laki yon, huwag mo lang isipin, ipanatag mo na ang kaisipan mo, ang loob mo, at wala kang dapat ikahiya sa akin, at wala ka namang pananagutan na sa akin, kasi pinapatawad ko na lang yung pagkakautang mo sa akin. So, naiyak siya. Sabi niya, Ate Baba, hindi na, wag ka na mangako kasi nakailang bisis ka nang nangako. Kung mangako ka na naman uli, tapos hindi mo naman tutuparin, magkakasala ka lang. Kaya, i-let go na natin. Wag ka na mangako at kakalimutan ko na rin yon. Nakabayad na rin naman ako sa aming bills. So, okay na yon. Basta ang mahalaga lang, hindi kita nabibigyan ng problema. Baka hindi ka makatulog o hindi ka mapakali. At next time, huwag kang mangungutang kung wala kang puso na magbayad. Kasi meron ka namang trabaho, may trabaho ang laki na kinikita ang mister mo, kaya lang wala kang pusong magbayad. Sabi ko ganun. So, pagkatapos po naming mag-usap, ako po yung masaya ang kalooban ko. Ganun po ang damdamin natin mga kaibigan kapag tayo po ay nakakapagpatawad ng mga tao na nagkakasala sa atin. Kaya pala merong part doon yung prayer na Our Father. Di po ba may nakalagay doon na sa Tagalog sabi po doon, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga sala o kasalanan, at pinapatawad ko rin po, Panginoon, ang mga nagkautang sa akin. So, pwede pong literal, at yun nga, napanatag din ang loob niya, masaya na siya, tuwing nagkakasalubong kami, nakukuha niya ng umiti, at hindi na po siya lumiliko sa mga kanto-kanto kung saan po kami nagkakasalubong. Ako naman po ay nakalaya din, hindi ko na po pinanghinayangan yung perang yun. Iniisip ko na lang nakatulong ako sa kanyang anak. Mas masaya ang damdamin ng tumutulong kaysa tumatanggap. Kasi minsan meron na po tayong tinutulungan pero nagiging kakaroon po ng self-pity. Parang awang-awa sa sarili na tinulungan natin, di po ba? So, wala po yun. Kumbaga, okay lang at wala rin pong pagmamalaki yung aking ginawa, kundi salamat sa Diyos kasi pareho kami nakalaya sa damdamin na nagpapahirap sa aming kalooban. So, mga ilang buwan po mga kaibigan, mula po doon sa Block 6, binigay na po ng Panginoon sa amin ang bahay dito sa Block 56. At alam niyo po ba, magkasama po kami sa church. Isa po siyang kapatid kay Kristo na isa po ang church namin, ang Jesus is Lord Church Cabuyao at that time. Ngayon po, andito na po kami sa GIL Cabuyao, dito na po sa aming loob ng subdivision dahil malapit na po ito. Ang Cabuyao po kasi ay 1, 2, 3, 3 pong sakay hanggang doon sa aming church. So, balikan 6 na sakay, gumagastos po talaga ng medyo malaki-laki. Pero dito po ay walking distance lang ang church. So, nung time pong yon 2010 or 11, basta ganun. Pareho po kami nakikinig sa preaching ng aming pastor at ito nga po ang Deuteronomy chapter 15 ang tinalakay ng aming napakabait na pastor. Kaya nga po kinuha na siya agad ng Panginoon dahil mabait siya. So, sabi ng aming pastor, kung sino man ang narito na nagkakagalit, nagkakatampuhan, pwede bang sundin natin ang salita ng Diyos sa oras na ito? Kung talagang wala na talagang maibayad o talagang ayaw na talagang magbayad at na ilagay na sa bingit ng sitwasyon na magtampuhan na kayo, magbaranggayan kayo, magkasakitan kayo o magsamaan kayo ng loob. Pero sa oras na ito nangungusap ang Panginoon, sabi niya, kung talagang hirap na at ayaw na magbayad, patawarin niyo na sila at humingi din sana ng tawad yung ayaw nang magbayad. Yan po. Ako naman po ay meron po akong hiniraman ng worth 6,000. At ang katotohanan po talaga, wala po talaga akong pangbayad mga kaibigan. At yun din ang lagi ko iniisip na, Lord, sayang kasi kung akin pong pinursige na singilin yung mga tao. Hindi lang man po yung may sakit na kakilala ang may utang sa akin. Marami pong may utang sa akin mga kaibigan. Ang pinakamababa po ay
Hindi po ako talaga nagsisinungaling sa inyo mga kaibigan, dahil at that time, talaga pong kahit paano naman ay medyo maayos naman ang sitwasyon na. Kumbaga mayroong panahon na talagang walang-wala, may panahon naman na maayos naman, may panahon na nakakaluwag. Ako naman po, kahit walang-wala na, kahit bigas ko na lang ipamigay ko kapag may humihingi ng tulong. So marami pa pong may utang sa akin. At nung narinig ko po yon, sabi ko sa Panginoon, nag-pray po kami after preaching ni Pastor. Nag-pray po ang buong congregation. At sabi ko, Panginoon, pinapatawad ko na ang lahat ng mga tao na may utang sa akin, at tulungan mo rin ako na pawiin mo na at alisin, burahin mo na sa aking puso yung inis, yung asar ba, yung sama ng loob. Kasi di po ba, kapag nagpautang tayo tapos hindi nagbayad, buti sana kung may mga interest, wala naman. Kumbaga, talagang kawang gawa bilang mga anak ng Diyos. So, yun, kumbaga, doon pa lang sa Kabuyaw ay humingi na po ako ng tawad sa Panginoon, at yung mga taong nagkautang sa akin ay pag-uwi ko dito sa subdivision, dahil hindi naman po sila lahat ay manampalataya, humingi rin ng kapatawaran. At yun nga po, kinabukasan, umalis po ako. Sabi po ng isang kapatid, alam mo ba, Sister Teng, kasi Teng po ako ako, ang palayo ko po dito ay hindi Rayleigh, kundi Sister Teng. Ngayon, sabi niya, nakadalawang bisis na akong balik dito sa iyo kanina pa, pero wala ka pa. Sabi niya, tinanong ko sa iyong mga anak. Sabi ko, Brad, kung sisingilin mo ako ngayon, sorry naman talaga, pero magbabayad talaga ako, maghintay ka lang ng konting panahon. Alam niyo po kung ano sabi sa akin nung kapatiran, sila pong mag-asawa yon, pero yung lalaki po talaga doon, ang malalim ang relasyon sa Panginoon. Sabi niya, alam mo, Sister Teng, kaya ako pumunta dito, Anya, kasi inutusan ako ng Panginoon para kausapin ka na ipatawad ko na sa iyo yung halagang 6,000. Sabi niya, nabayaran naman na yun ng Panginoon matagal na. Sabi niya gano'n. Kasi ayokong magkaroon ka ng isipin, alalahanin, kaya magmula ngayon kalimutan mo na wala ka ng utang sa amin, at mamuhay na tayo ng payapa. So alam niyo po, no, yung kung ano yung ating ginawa, yun din ang ating aanihin. Sabi ko, Lord, salamat kasi napatawad ko yung mga taong yon. At ngayon naman ay ako naman ang pinatawad ng isang kapatid kay Kristo sa aking pagkakautang. Kumbaga, salamat sa Diyos kasi talagang ang Panginoon ay nakikita po ang ating mga buhay. At yun, kumbaga ay nabago po. Mula po nung 2013, 14 ay binago po ng Diyos yung uri ng aking pagtulong. Sabi po dito ng Panginoon, tulungan talaga yung nangailangan. Unang-unang mga kapatid natin kay Kristo, kaya mga kapamilya natin. Pero yung mga tao po na nangutang sa akin, hindi po sila mananampalataya. Kaya wala po yung pag-ibig ng Diyos sa puso nila, at hindi po nila maramdaman yung damdamin ng kanilang inutangan. Naranasan ko rin pong mag-garantor. Diyos ko po, Lord, grabe, para pong inilalagay ko na sa hukay ang aking sarili. Pero dahil gusto ko lang makatulong, ay kahit sa mali, kahit taliwas sa tuntunin ng ating Diyos, ay ginagawa ko at pinangungunahan ko ang ating Panginoon sa mga bagay na dapat siya ang gumagawa. Para bang okay, naghihirap ka, o sige, tulungan na kita, huwag ka na lang mag-isip, huwag ka na lang manalangin, andito na, kumbaga. Pero ayaw ng Diyos yun. Kumbaga, yung wisdom, yung may knowledge and understanding na pagtulong, kumbaga, tignan nating mabuti, suriin nating mabuti, kasi kung once lang naman, kaya po tayo hinihiraman, kung sa tingin po natin ay mahirap magbayad ang taong yun, wag na po natin pahiramin. Pero kung needs, lalo na po buhay at kamatayan ang nakasalalay, ay naku po, Diyos ko, para po akong para po akong kasing bilis ng kidlat na tumulong, na talagang, kumbaga, pag ang hinihiram, martilyo, may kasama na pong pako yun, may kasama ng plywood at kahoy. Kumbaga, kinukompleto ko na. Minsan may humihingi,
sis, pahingi naman kahit tawag dito, lamig na kanin, yung bahaw. Sabi ko, grabe ka naman. Sino ba hindi pa kaming lahat? Meron pang baby sa bahay. Bakit kailangang lamig? May bago akong saing. Ako lang naman. So, ibibigay ko na yung bago kong saing, pati yung ulam. At magsasaing ako uli para sa pamilya dahil wala pa naman, parating pa lang sila. So, ganun po. Okay lang po yun, nagugutom eh. So, bigyan po natin, wag na po natin bigyan ng kung mayroon ng luto dyan para kumain na lang at hindi na magsaing. Baka wala ring gas, po. Bigyan na po natin. Alam niyo mga kaibigan, may naalala talaga ako. Pagpasensyahan nyo na ha, may kasamang sharing na po ito. Meron pong babae, sigaw ng sigaw sa kalsada. Nangihingi po ng tulong. Hindi ko talaga maintindihan yung babae na yun. So, may tindahan din po ako at that time doon po sa Block 6. Hindi pa po kami nagkakaroon ng bahay. Alam niyo po, binigyan ko siya ng noodles at saka canned goods. Sabi niya, pambihira ka naman. Ang hinihingi ko pagkain, yung kakainin ko na, yung noodles na yan, bibigyan mo ko ng noodles. Saan ko yan iluluto? Sabi niya, yung sardinas mo, paano ko yan mabubuksan? At niluluto ko pa yung sardinas. Sabi pa ng babae, kapag tumutulong ka at sinasabi ko sa iyo, gutom na talaga ako, bigyan mo na ako ng pagkain mong luto dyan, kahit ano na lang dyan, basta luto na kakainin ko na. Alam niyo po, napakalaking yun sa akin, impact yun. Sa akin kaisipan, bakit nga ba hindi ko naintindihan yung sabi niyang gutom na siya, tapos binigyan ko ng noodles. Ibig sabihin yung babae na yun na hindi po siya yung scammer na basta lang nanghihingi kasi nasunugan. Kung gutom talaga. Tapos binigyan ko siya. Tapos pumunta na naman po siya, di nakakain na siya. Pumunta na naman po siya doon sa katabi kong may tindahan. Alam niyo po, hindi talaga po siya binigyan, hindi siya inalok ng kahit ano. Para po siya nag-iwan ng curse. Sabi po niya doon, ikaw na babae ka, napakadamot mo. Tandaan mo ngayon, sabi niya gano'n. Tandaan mo sa oras na ito. Lulubog ang tindahan mo. Sabi niya, maghihirap ka. Hala mga kaibigan, alam niyo po ba, yung tindahan na yun ay hindi po nag-grow. Talagang lumubog po ang tindahan, naghirap. Tapos naibenta yung bahay na yun na may tindahan. Tapos umuwi na po sila dyan sa bukid dito sa Banlik. Kumbaga ang bunganga ng isang tao. Yung sabi ko ako minsan, baka naman may mga anghel na pinapadala ang Panginoon sa kunyari lang na ganung klaseng tao. Tapos anghel na pala ng Panginoon yun at tinatry tayo, sinusubukan tayo kung paano tayo tumulong. Speaking of tulong kasi puro tulong ang sinasabi ng Panginoon dito sa ating binasa. Meron naman pong sabi ko sa aking anak na panganay, doon pa rin sa Block 6 kasi hindi po talaga kami nawawala ng pag-iisip ng kung ano ang pagkakakitaan. So dumating po sa punto na nagluto po kami doon ng ulam, kanin, kumbaga pag may mga tao po na kumakain na doon, tanghalian may bumibili rin ng lutong ulam. One time po, meron pong isang matanda po talaga siya. Sabi niya sa akin, Ining, masarap yung yung luto mo. Sabi ko, upo nay. Babae po siya na matanda. Upo, masarap po ito. Sabi niya, gusto ko sanang kumain, kaya lang wala namang pambili. Ay nay, wala pong problema. Kakainin ko po kayo dyan, maupo po kayo dyan. Tapos, habang nandun po ako sa kusina, ang kinuha ko pong pinggan, yung pinggan po na, kumbaga, hindi naman, yung plastic lang. Alam niyo po ba, kinurik po ako ng Holy Spirit. Huy, magpapakain ka lang din naman sa kapwa mo. Diyan pa talaga sa lumang pinggan mo pa kakainin. Alam niyo po, na-rebuke po talaga ang lakas ng boses. Parang lumalagabong yung boses na yun sa isipan ko. Alam niyo po, sabi ko kagad, ay Lord, sorry po. Tapos nangungusap ang Holy Spirit, nagtatangi ka ng tao. Ganyan. Tapos kinuha ko po yung pinakamagandang pinggan na kinakainan namin, plus yung baso na iniinuman namin, nilagyan ko ng tubig, nilagyan ko ng kanin, tapos yung ulam nilagay ko sa magandang mangkok, tapos inihain ko doon sa matanda. Habang kumakain siya, tinitignan niya po ako mula ulo hanggang paa, tapos yung mukha ko, sinisipat niyang mabuti. Tapos sabi po ng matandang babae, alam mo, sabi niya,
mabait kang tao. Ngumiti lang po ako. Hindi, sabi ko, alam mo kasi, Nay, buhay pa kasi ang mga magulang ko. Sabi ko gano'n. Kung ang magulang ko naman po ang manghingi ng pagkain, halimbawa, nagutom sila, tapos binigo sila, siyempre po masasaktan sila. Kaya, yung ginagawa ko po sa inyo ay para po sa magulang ko. Tapos, sabi ko, edi na tapos siyang kumain. Sabi ko, Nay, saan kayo pupunta? Sabi niya, dito lang. Tapos, sabi ko, sandali ha. At lalagyan ko kayo ng pagkain para may baon kayo para mamayang gabi may kakainin po kayo ulit. So, nilagyan ko siya, nilagyan ko sa plastic, ganun. Tapos, sabi ko, Nay, sandali lang ha. Diyan lang muna kayo. At dadalhin ko lang sa loob ng kusina itong mga pinggan. Alam niyo mga kaibigan, pagbalik ko, mahina po yung matanda. Wala pa po, Diyos ko po, wala isang minuto lang yata. O wala pang isang minuto na pumunta ako ng kusina. Ang bilis ko. Alam niyo po ba, wala po yung matanda. Wala din po yung kanin at ulam. Tinignan ko po yung matanda kaliwat kanan. Kasi kung ganun siya kahina, maabutan ko pa. Wala po talaga. Sabi ko, ay Diyos ko Lord, kung ikaw man yun, Panginoon, kung mga anghel mo man yun. Yung naisip ko kanina na pakakainin ko doon sa plastic na pinggan. Sorry talaga, sorry talaga. So, yun mga kaibigan, sa mga tao na talagang gutom, na humihingi sa atin ng pagkain, huwag na natin bigyan ng noodles o kaya saradong sardinas. Kumbaga, bigyan na natin ng ulam at kanin, ilagay sa maayos na pinggan at pakainin. So, ganun po ang naituro ng Panginoon sa akin. Kaya magmula noon, kapag meron po talagang nagugutom at lumalapit, kahit po pagkain na lang yan ng pamilya ko, ibibigay ko na lang at bahala na akong dumiskarte uli ng pagkain ng pamilya ko, lalo na kung wala pa naman dito sa bahay. So, yun mga kaibigan, sabi po dito ng Panginoon ay tumulong tayo. Sabi po dito sa verse 7, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ito yung lupang pangako ni Yahweh sa mga Israelita. Sabi po dito, huwag ninyong pagkakaitahan ng tulong ang mga kapatid ninyong nangangailangan. Mga kapatid ninyong nangangailangan, pwedeng kapatid sa laman, kapatid kay Kristo. Sabi po dito, sa halip, ibukas ninyo sa kanila ang inyong mga palad at pahiramin sila ng anumang kailangan. Ngunit huwag ninyong tatanggihan ang inyong kapatid tuwing nalalapit ang ika-7 taon. Yan, dahil ang ika-7 taon ay ang taon ng pagpapatawad. Kapag sila'y tinanggihan ninyo at dumaing sila sa akin, ito'y ibibilang na kasalanan sa inyo. So, kapag tumatanggi pala tayo mga kaibigan, ay isang kasalanan. Lalo na yung nagsasabi, ay wala. Kahit meron. Di po ba? Pwede namang mag-explain Pero kung medyo maluwag-luwag naman, kahit hindi natin maibigay yung talagang kabuuan ng kanilang hinihiram, ibigay na lang natin, wag ng utang. Tulong talaga. Kasi sinabi ng Panginoon, tulong at saka pautangin, pahiramin. So, yun. Kumbaga, mga kaibigan, ang nais lang po ng Diyos ay sumunod lang po talaga tayo sa kanyang tuntunin upang sa ganon, yung biyaya po ng Panginoon ay magpatuloy din po natin makamtan. Kanina pong umaga ay purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos kasi sa bawat natatanggap naming blessing, maliit man, talagang sinisikap po na itabi ang aming mga ikapo at ang aming offering para maibigay naman sa Diyos ang para sa Kanya. Kasi nga, di po ba, sabi ang Panginoon sa Panginoon ay sa Panginoon at ang sa tao ay sa tao. Kumbaga, hindi natin pwedeng yan. Kaya wag po nating kuhanin yung ating ibinibigay sa Panginoon. Dahil marami pong mga kaluluwa yan o mga tao na mababahagi na ng salita ng Diyos. Dahil yun po ang gagamitin ng kanyang mga manggagawa sa kanyang ministeryo. So, yun lang mga kaibigan. Salamat po sa ating Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay walang hanggan ang kapangyarihan at ang kanyang
kabaitan, ang kanyang kahabagan sa ating mga buhay. Tapos, gusto ko po lang ito, sabi dito, ang pagbubukod sa mga panganay. Ayan, sabi ng Panginoon, wag po nating ihandog sa Kanya. Yung mga may sakit, dapat yung the best, yung malusog, maganda. Kumbaga, wag po nating limusan ang ating Panginoon. Nakakatakot po yun. Kung ano po yung the best, na talagang masaya tayo, mahal natin ang Diyos, yun po ang ihandog natin sa Panginoon. So, yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa inyong mga buhay. Salamat po sa suporta. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa mga panalangin. Tayo po ay magpanalanginan. Salamat po sa kabutihan nyo sa buhay ko, sa aking channel. Kahit hindi man po tayo magkakakilala lahat. Pero, andyan po ang ating pagmamahal sa isa't isa, ang panalangin sa isa't isa, at ang pagsuportahan sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye po.